last year po, ang ginagawa po nating session kapag po ganitong after siesta, nagkakaroon po tayo ng mga testimonies. So, ngayon po ulit, makakapakinig po tayo ng mga testimonies ng mga pastor natin na magkukwento ng mga experience po nila sa field, na mga naranasan po nila doon kung paano pong naging mabuti ang Diyos sa mga tao sa paligid po ng mga simbahan natin. Ready na po kayo? So, pakinggan po natin yung mga kwento ng mga kasamahan po nating pastor. At alam niyo po, habang nakikinig po kayo, pakinggan niyo pong mabuti kung paano po yung nangyari, kung paano po yung parang process na ginawa ng Panginoon para ma-reach out po itong mga tao na ito. Kasi, kaya nga po nakikita nyo sa mga simbahan natin, may mga workers tayo, humahayo tayo. Ang purpose po nun is maipakilala natin, hindi lang ang Panginoon, kundi maihanda natin. Yung tema po natin ngayon ay, Are you ready? Maihanda po natin tong mga tao na to sa pagharap nila sa ating Panginoon. Amen po. So, sige po, tinatawagan ko po si Pastora Rina para sa unang testimony po. Sa mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. And i-share ko lang po yung kwento po ng Grace ng Lord sa lugar po naman ng Laguna po. Ako po yung manggagawa mula po sa lugar ng Laguna. Ayun po. Meron po kasi doon na isang miyembro, tas may kaibigan siya, na yung tito po ng kaibigan niya meron pong malaking bukol sa leeg. Ngayon po, sabi po ng miyembro po, kung pwede pong mapuntahan para mapag-pray. Sa madali pong salita, syempre yun po yung trabaho nating mga taga-rema, di ba po? So nagpunta po tayo doon at nakita nga po namin na sobrang laki po ng bukol niya po talaga dito. Tapos hindi na po napapacheck up. 1 taon na daw po yun na gano'n, wala pong check up. Hindi po nila alam kung bakit nagkaroon ng bukol, gano'n. Ayun po, habang nandun po kami, syneran, pinag-pray, tapos prayer of salvation din po. After po nun, umuwi na din po kami. Alam niyo po, after lang po ng 1 linggo, nalaman po namin na yung tatay po na yun, na po siya, 57 years old eh. Yung tatay po na yun, kinuha na po siya ng Lord. After lang ng 1 linggo na napuntahan. Tapos yung isa naman pong kwento din po, habang nagsusuli naman po kami doon din po sa lugar ng Banyadero, sa tabing ilog po, meron pong isang lalaki po doon na nakaupo lang po siya sa tagiliran. Tapos, napansin po namin na medyo nanghihina po siya, payat lang siya. Tapos nung nakausap na po namin, nakita po namin na doon sa tagiliran po niya, meron na pong hose na maliit, kung saan, doon na po dumadaan yung ihi po niya. Ang kwento po noon, parang na-aksidente po siya, tapos naapektuhan na po yung ibang organs niya ganyan, na yun kinailangan na po ng tubo para lumabas yung ihi po niya. Ayun po, so weekly po, once a week, pinupuntahan po natin siya, pinag-pray, sinesyaran, ganun po. Hanggang sa one time po, hindi na po namin siya nakita doon sa tabing ilog na pwesto po niya. Ginawa po namin, hinanap po namin yung bahay po nila. At nung nakita po namin, nakatira po siya sa isang maliit lang na kwarto. Tapos nakahiga lang po siya doon, sobrang payat na payat. And hindi na po siya nakakabangon, hindi na po siya nakakatayo. Tapos nung tinanong po namin kung ano na po yung kalagayan niya, so nahihirapan na nga daw po siyang bumangon, tapos hindi na daw po siya nakakakain kasi ang kasama niya lang sa bahay ay tatay niya na 70 years old. Hindi na rin po siya naasikaso. At may mga pagkakataon na dinadalan siya ng mga kamag-anak ng pagkain. Kaso, base po sa kwento ni Kuya, hindi po siya madalas na nangyayari. Nung time po na yon, isa pong tanong sa isip ko yung natanong, ganun. Ang tanong ko po, Lord, bakit may mga gantong sitwasyon? Mayroon naman siyang pamilya, mayroon siyang kamag-anak, pero bakit naranasan niyang mapabayaan sa banig ng karamdaman ng mag-isa? Alam niyo po, nung time din po na yun, habang kaharap namin si Kuya, yung kasama ko siya yung nagpe-pray doon kay Kuya. Sagot lang ng Lord, yung madalas nating marinig kay Pastor Boy.
hindi niya sinagot yung tanong ko. Ang sinabi niya lang, ipakita mo na kayo yung pinadala kong mercy. Kayo ang mercy ko sa tao na yun. Paglabas po namin ng bahay, nag-agrihan po kaming magkakasama na dalhan natin lagi ng pagkain si Kuya. Kada tanghalian, hapunan, pag naluto na po yung pagkain naming mga worker, sasandukan na po namin siya at bago po kami kumain, dadalhan na po muna namin siya ng pagkain. Saka po kami kakain ng mga worker. Alam mo po, ilang araw lang po ang lumipas, 3-4 days. Yung last po na magdadala po kami ng food, kasi maliit lang po yung lugar niya, so dala-dalawa lang yung napunta doon. May mga sinasama rin kami mga miyembro para makita yung sitwasyon. Yung last po na dala po na food, bumalik po yung mga kasama ko, tapos ang sabi, wala na po si Kuya. Pagdating daw po nila doon, ang dami daw pong tao na doon sa mismong bahay. Tapos dahil nakilala po tayo doon na napunta lagi kay Kuya, sila na po mismo yung nagsabi na, ay yung pinapasyalan nyo, wala na. Namatay na siya. Noong time po na yan, syempre magkahalong lungkot, saya, ganun. Pero isa po ang sigurado namin, na ihayag po namin sa kanya yung mercy ng Diyos. May mga pagkakataon po talaga na, yung buhay po dito sa mundo ay hindi naman talaga fair, po. Pero buti na lang may mga Kristiyano na pinapadala ang Panginoon para ipakita yung grace at mercy niya sa mga tao. So, yun. Ayan po, so sabi mo nga sa katabi mo, maging mercy ka sa mga tao. Maganda po yung kwento ni Pastor Rina, no? Kasi biruin mo, yung, sa totoo lang, kapag nakilala niyo yung mga worker, may allowance ang worker. May budget para sa pagkain. Pero yung heart mo na tumulong, hindi lang maipag-praise siya, kundi kahit papaano, makaunti lang na makapagbigay ka ng laman tiyan sa kanya, na matulungan mo siyang may makain siya. Hindi ipagdadamot. How much more yung kaligtasan. At yun po, ang ganda nung diba, na tinawag tayo dito dahil yung mga tao sa paligid natin na minsan mai-encounter natin sila na parang di mo alam kung bakit bigla mo silang nakilala. Pero yun pala, may plano ang Panginoon na tayo yung na-encounter, naging kaibigan nila, kasi pala malapit na silang mawala sa mundo. Ang naging maganda po dito na record, hindi man naging maganda yung buhay nila sa mahabang panahon, pero yung maiksing panahon na pinakilala mo ang Diyos, nabigyan mo sila ng isang masarap na buhay. At uulitin ko po, ang dami pong nakapaskil sa harapan natin. Ang ginagawa po natin dito sa simbahan, humahayo tayo para turuan yung mga tao na handa na po ba tayo. Pag dumating yung ganong panahon na huli na pala yung buhay mo, na ihanda mo ba siya pagharap sa Panginoon. So ang tulong nating mga manggagawa, tayo pong mga taga-simbahan, yung mga tao na huling tawag na. Naalala niyo po yung term natin, last call at final call. Nung last camp, makikita niyo may mga kasamaan tayo, suot pa nila yan. Yung last call na yan, wag nating ipagkait dun sa mga tao na maibigay itong last call na to. Na bago sila mawalan ng buhay dito, nabigyan sila ng pagkakataong maipakilala ang Panginoon. Maipakilala natin sa kanila ang Panginoon. Amen po. So, sige po, next po, tinatawagan ko po si Pastora Arlene. Yan, isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Yan po, ito testimony ko lang po yung nakasama ko sa trabaho. Ano na po siya, matanda na po siya. At masasabi ko po na siya yung tao na kumbaga parang ayaw akong makatrabaho. Kasi masungit. At alam niya naman po na, alam naman sa trabaho namin yun na ako po ay nagpapastor. At alam niyo po, dumating po yung time na kapag tinitignan ko siya, parang may nararamdaman akong lungkot. Kasi every time na itatry ko na, Kuya Bugoy, pwede ka pong masyaran. Alam niyo po na parang nagwawala siya, nagagalit siya sa akin. Pero one time po, nung nararamdaman niya na parang, sabi niya, parang nanghihina ako, Arlene. Parang masama yung pakiramdam ko. Alam niyo po, parang may biglang sa akin na, ito na yung chance. Na, Lord, ito na ba yung chance na kailangan na
na patanggapin ko siya, na kailangan ilapit na uli kita sa Kanya, itry ka uli na sabihin ko sa Kanya yung tungkol sa kaligtasan, kagalingan na pwede mong ibigay. At alam niyo po, nung sabi niya, siya mismo sabi niya, na siguro hindi niya nakakayanan yung sakit, sabi niya sa akin na, Arlene, pwede mo ba akong ipag-pray? Alam niyo po, sa inside ng heart ko na, Lord, salamat, ito na yung chance na mashiran ko siya. At bago ko po siya ipinag-pray, syempre po alam ko po, dahil sa ugali po ni Kuya, ito po ay maraming galit sa kanya at marami din po siyang hindi nakakasundo na tao. At alam niyo po, sabi ko sa kanya, mayroon ka bang nakakasama ang loob? O may napasama ka bang loob? Sabi niya, alam ko sa sarili ko, marami akong dapat ihingi ng tawad sa Diyos. At alam niyo po, yung time na yon, ginarap ko yung chance na yon, na sabi ko sa kanya, alam mo ba, Kuya Bugoy, na ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagpapatawad din sa bawat isa sa atin sa mga kasalanan na nagagawa natin. At alam niyo po, sa madaling salita, nung pinatanggap ko po siya, tumanggap po siya sa Panginoon, umiiyak siya at sabi niya, lagi mo akong isama sa panalangin mo. At alam niyo po, alam ko po na burden ko po yun dahil bilang nakakasama niya sa trabaho. At alam niyo po, yung time na yun, after 3 days, tinawagan po ako ng kapatid niya at sinabi niya sa akin na, Arlene, hindi na makakapasok si Kuya kasi siya ay patay na. Alam niyo po, napaiyak ako kasi sabi ko, Lord, salamat kasi nagawa ko yung pinapagawa mo. Salamat, kasama ko doon sa last call na tinuro mo sa akin na bawat isa po sa atin bilang lingkod ng Diyos. Maging last call tayo, maging final call tayo dun sa mga taong inilalapit sa atin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kasi alam niyo po na napakasarap na may mga tao kang kakilala, mahal sa buhay, kaibigan, na alam mo na sa kabila ng nawala sila, alam natin na sila ay makakasama ng Panginoon. Isang bagay pa po na hindi ko makakalimutan na sinabi niya. Kaya hindi ako nakikinig sa mga gustong mag-share sa akin kasi sabi niya, lagi mula pa ng bata pa ako sinasabi, malapit nang dumating ang Diyos. Pero eto parang feeling ko mamamatay na ako. Wala pa rin ang Panginoon. Alam niyo po, minsan maisip po natin na naalala ko yung sabi ni Pastor Boy na kaya hindi pa bumabalik ang Diyos kasi iniintay niya na tayo ay magbalik loob sa Kanya. Maging tayo po ay magamit sa mga bagay na to. Kasi tayo po, sabi nga, tayo ang gagamitin ng Panginoon bilang last call at bilang final call sa taong mga mahal natin sa buhay at sa mga taong inilalapit na sa atin. Kaya magkaroon po tayo lagi ng habag pag-ibig sa mga kaluluwa na inilalapit po sa atin ng Panginoon. At yun lang po yung may ibabahagi ko po. God bless po sa bawat isa. Ang isang ministry po ng Rema, tayo po, no, ay actually composed ng 5 bagay. Number 1, ang isang trabaho ng Rema ay ang magbigay ng tongues. No, isa yan. Isa sa pangunahing ministry ng Rema, yung mga Kristiyano na hindi makatanggap ng tongues sa kanilang mga simbahan ay nagpupunta rito para tumanggap. Kaya napakabilis ng pagtanggap ng bautismo ng Espiritu Santo dito sa church natin. Bakit? Kasi ito ang isang trabaho na ini-specialize ng Rema. Madaling makatanggap. No? Ngayon, meron pang 4, pero ang isa po riyan, hindi na natin isa-isahin, ang isa riyan ay ikaw na ang huling gagamitin ng Diyos sa tao na yon bago siya mamatay. At ang time po na ibinibigay ng Diyos sa atin at sa kanila ay minsan araw na lang or oras na lang. Napakamahalaga po nito. Minsan, hinihintay na lang ng Diyos na may taga-Rema na masolwin ka. Kasi oras o araw na lang, madalas
hindi umaabot ng 1 linggo, yung taong yun, mamamatay na pala. At kapag pumalya pa siya, natanggapin ang kaligtasan, or naging tamad ang isang taga-rema, yung justice o yung paghukom o yung judgment ay hindi may iwasan, mamamatay na yung tao. Sa isang outreach po natin, may mga tao po doon na ayaw magpa-pray sa rema. Bakit? Kasi alam nila na may pattern ang rema, na kapag ka napag-pray na yan, kapag napatanggap na yan, kapag na-salvation na yan, kapag na-sharean na yan, mamamatay na. Alam ng mga kapitbahay na kapag ang rema na ang nag-pray dyan, mamamatay na yan. Kaya ayaw nilang magpa-pray sa atin. Ang hindi nila alam, tayo na lang pala ang hinihintay ng tao kasi mamamatay na siya. No? O sabihin mo sa katabi mo, kandidato ka dito. Eh, di na ako sa joke, pero totoo po ito. Ang rema po, ang last, no, na maaring gamitin ng Diyos bago mamatay yung mga tao. Eh, how I wish, gusto ko na makakita po ako ng mga taong may sakit na gumagaling kapag pinagpe-pray. Meron din naman, pero hindi ko alam, pero alam ko rin naman na mas marami po ang pagkatapos ipag-pray, pagkatapos salvation, pagkatapos patanggapin, pagkatapos pahingin ng tawad, pagkatapos na patawagin sa Diyos, minsan, oras na lang, mamamatay na ang taong ito. Inuulit ko po, ito ang dahilan na huwag nilang sayangin ang time, ang maiksing time na ibinibigay ng Diyos sa kanila, at huwag tayong maging tamad o maging duwag sa pag-share sa mga tao. Bakit? Kasi tayo na ang last call. No? Mas gusto ko sana na marami pong gumagaling kapag naipagpe-pray, pero ang madalas, ito kasi ang totoo, hinihintay ka na lang, hindi na para gumaling yung tao, kung hindi para maligtas na lang. Dahil oras na lang ang hinihintay. Meron pong isang tao na nalaman ko na may sakit at andun po yung pakiramdam na mamamatay na to. Ang prayer ko na lang, Lord, wag mo munang kunin kasi maraming kagalit. Hindi mo sasave yan. Ang dami mong galit sa buhay. Ang dami mong kagalit sa buhay. Ang dami mong galit sa buhay. Hindi ka pwedeng maligtas. No? Bakit kasi? Patawarin mo kami katulad ng pagpapatawad namin. Tapos, meron pa akong isang alam na tao na alam ko may sakit siya at mamamatay na siya. Ang prayer ko na lang, huwag muna kasi backslider siya ngayon. Pero eventually, darating ang time, mauubos yung tsansa mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, mauubos ang tsansa mo. Anong sinasabi ng Biblia? Piliin mo ang araw na to. Sa panahon na dumating sa iyo ang salita ng kaligtasan, piliin mo ang araw na to, wag mo na ipagpabukas. Kasi tayo pong mga taga-rema, baka one time mo na lang masyesheran yan at mamamatay na siya. Ang isa sa pinakamahabang time na nakita ko ay 2 taon. Babautismohan ka ng Diyos sa Espiritu Santo. Pagkatapos nito, pa-attending ka pa ng camp. Pero pagdating po ng mga last 6 months ng buhay mo, kahit wala kang sakit, maya-maya, unti-unti ka na lang mag-deteriorate hanggang sa mamaya, kinuha ka na, pumanaw ka na. Gusto ba ng Diyos yun? Sa totoo lang, hindi. Pero kasi may mga tinanim tayong kailangan mong pagbayaran. At ngayon, naniningil na, meron pong tinatawag na paghuhukom talaga. Meron talagang judgment na tinatawag. Kaya, ano po nangyari? Ito pong taong may sakit, no? Hindi pa siya namatay, may time pa para makipag-ayos. Nakipag-ayos, inayos, pinuntahan, kinausap, sineran, nakapagpatawad. Ano nangyari? Pagkatapos pong magpatawad, hindi po nagtagal, kinuha na ng Panginoon. O namatay na. Bakit? Safe na siya. Ang nakakalungkot,
yung mamamatay ng hindi safe. Hindi safe. Nakakalungkot yung ganun. Binigyan naman ng Diyos ng time. Meron naman yung isa, I think, October siya dapat mamatay. Isang tao po ito. Pero sabi ko, pag ito namatay ngayon, hindi ito maliligtas. Bakit? Backslider. No? Ano nangyari? Di nagpe-pray kami. Pagdating po ng December, no, ilang buwan lang, pagdating ng December, nag-slide back. Ano ibig sabihin ng slide back? Nagbalik loob sa Diyos. Andun na yung kaba ko, kukunin na to ngayon. At hindi po nagtagal, no, araw lang, namatay na siya. Pinipigilan ng Diyos yung kamatayan para magbigay ka ng buhay mo sa Panginoon. Pinipigilan ng Diyos yung judgment para magbigay ka ng buhay mo, ng puso mo sa Panginoon. Sabi ni Ate Arlene, sabi ni Pastor Boy, no? Binibigyan tayo ng time ng Diyos. Actually po, si San Pedro ang nagsabi noon na kaya hindi pa tayo ginajudge ng Diyos kasi binibigyan pa niya tayo ng time na makapagsisi at magbalik loob sa Kanya. Pero yung time na yan ay hindi unli. May mga panahon na hindi mo alam, maiksi na lang. Anong sabi ng Biblia? Sabi ng isang tao, ang plano ko, mag-a-abroad pa ako. Ang plano ko, magnenegosyo pa ako. Ang plano ko, magpapayaman pa ako. Ang plano ko, pupunta pa ako sa ganitong lugar at doon ako magpapayaman, magpapaunlad. Sabi po ng Biblia, hangal! Hindi mo alam, ngayong araw na to, mamamatay ka na. Hindi mo alam eh. Kaya nga hangal. Kaya nga, ngayong nasama ka rito sa camp, sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang patagalin. Are you ready? Oh. So, ito pong mga kwento na naririnig natin, ito po ay mga examples lang. Marami pa to. Yung iba, nahihiya lang banggitin eh. Kaya tinatawag ko si Pastora Abby. Sabi mo nga sa katabi, parang nakakakaban, no? Sabi mo, mahalin mo na ako ngayon. Yan. Wala akong sinabi, Hindi, ang sinasabi po sa atin dito, kandidato tayo na magamit tayo ng Panginoon na maging last call tayo sa kanila. Alam niyo po, before ko tawagin yung kasunod, pinapakinggan ko kanya si Pastor Boy, marami tayong plano sa buhay, pero sabi nga ng Bible, hangal, sabi niya, di mo alam ngayon na yung kamatayan mo. Meron po pong sinabi na wag mo ipagyayabang yung bukas kasi di mo naman alam yung pwedeng mangyari. Nung ako po ay nag-hospital ministry pa kami, may experience po ako nito na nasyaran po namin sa hospital. Actually, hindi ko po matanda kung na-share ko na po sa inyo, pero ulitin ko na lang po, Meron po akong isang nasyaran doon na nagtataka ako kung bakit merong pulis sa labas ng kwarto. So, ngayon, dahil nga inaano namin yan, parang sinusuyod, hindi ka pwedeng lumagpas, kahit doon may pulis, pumasok pa rin kami. Basta may nakabantay lang naman. Akala ko nga bawal pero pwede pa rin namang pumasok. Pinayagan kaming pumasok doon sa area na yun. Nakapag-share po kami. At word po yun, pero parang 6 lang sila. Ngayon, meron po kaming isang nasyaran doon na bed na matanda siyang babae. Meron po siyang posa sa gilid ng bed. Ganun po pala yung mga preso kapag na-hospital sila. Nakaposas pa rin sila doon sa higaan nila. Ngayon po, in pain siya. Pag nakita nyo, kumbaga pag tiningnan mo siya sa higaan, hindi siya yung typical na pasyente lang na nakahiga lang, may masakit na kaunti. Makikita mo yung itsura ng nanay na in pain talaga siya. Na hindi lang saktong sakit, siguro mas mataas yung sakit na nararamdaman niya that time. Ngayon po, inaanap ko yung bantay kasi usually kapag nag-hospital ministry kami, syempre may mga bantay yan kahit isa At gusto ko rin sanang ma-interview yung bantay dahil si nanay, dahil sa in-pain niya, hindi siya sumasagot. Pero sineran ko siya sa gilid ng tenga niya, sinasabi ko sa kanya na mahal siya ng Panginoon at ungol lang siya, ganoon lang siya. Sabi ko, manalangin po tayo, alam ko mahirapan kayo magsalita pero subukan niyo po akong sabayan, subukan niyo po akong sundan.
Ganun lang siya. Ngayon po, after kong mag-share, makikita mo talaga na parang sincere yung ano niya eh. Wala kang marinig na boses, pero alam mong sincere yung tinanggap niya ang Panginoon. Ngayon, sabi ko, Nay, sabi ko, aalis na po kami. Nasaan po yung bantay nyo? Hindi na po siya kumikibo. Siguro dahil sa sakit na nararamdaman niya. Pero nung papalabas na kami ng kwarto, dun sa room na yun, nakita ko may isang pumasok na binata. Tapos nakita ko, tumabi dun sa bed niya. Di ngayon, binalikan ko yung nanay. Nang sabi ko, ay kuya, anak ka po. Sabi nung binata sa akin, ang laki ng iling niya, ay hindi ako anak niyan. Sa sama ng ugali niyan, wala nga bumibisitang anak. So mas lalo akong na-curious, kaya sabi ko, kuya, pwede ko kayo makausap saglit, sabi ko. Kasi pinag-pray namin si nanay, sabi ko, wala po ba siyang pamilya dito na dumadalaw? Sabi niya, wala, nakapreso yan sa Teresa Jail. Doon po sa Teresa Jail na nakapreso siya. So sabi ko, ay sino pong bumibisita sa kanya? Sabi niya, wala, tauhan ako ng isang negosyo nila. Wala rin akong choice dahil tauhan ako. Ako ang nautusan dito nagdala sa kanya. So in short, si nanay po ay walang pamilya doon. Ngayon, in-interview ko po yung lalaki at nalaman ko nga na may kaso siya eh. Ngayon, dahil ito po yung interview ko sa kanya, sabi niya, hindi siya binibisita ng mga anak niya, hindi siya gusto, marami siyang nagawang mali sa anak niya. Nanay po ito So hindi ko na po inungkat kung ano pa yon. Pero alam niyo po, natapos na kami mag-usap, umuwi na kami nung kasama ko. I think parang Thursday o Friday kami nag-hospital ministry. Linggo na po, maglilinggo, bibisita ako sa simbahan ng Taytay. Alam niyo po yung Friday, Saturday, Sunday na yan, yung buong araw na yan, ilang araw, parang paulit-ulit na pinapaisip sa akin ng Diyos na ano na kayang nangyari dun kay nanay na preso. Ngayon, sabi ko, Lord, ano na kaya nangyari? Ngayon, alam niyo po, nung pagsakay ko po ng jeep at bumabiyahe na kami, hindi po aksidente, nakatagpi ko po yung mismong kuya na bantay dun sa jeep. Bantay dun sa ospital, na nakatabi ko siya sa jeep. Tapos di nakamas ako nung nag-share pag nasa ospital. Sabi ko, kuya, naaalala mo ko? Sabi niya, nakatingin siya, hindi. Kala niya, budol-budol ako. Sabi ko, ay kuya, tinanggal ko yung mask ko. Kami yung nagbabahagi sa ospital ng Word of God. Oo. Sabi niya, naalala na kita. Kakamustahin ko sana si nanay. Siya po yung bantay, naintindihan niyo po. At sabi niya, yung gabi na yon, nung araw na nag-share kayo, di ba hapon kayo, usually ang schedule namin 3, 4, 5. Pumupunta kami hospital ministry. Ngayon po, sabi niya, nung gabi na yon, wala siyang bantay, pinatawag kami, patay na siya. So, alam niyo po, nung narinig ko yun sa jeep, di bumaba na ako, parang tulala pa ako na, patay na. Pero somehow sa loob ko na, Panginoon, mabuti na lang. Mabuti ka talaga na naabot si nanay. Amen po? Kaya ito po yung sinasabi sa atin na, somehow sa buhay natin, tayo po ay gagamitin ng Panginoon na huli na tayo sa mga tao na yun. Huwag po nating ipagdamot yung buhay natin. Ngayon po, sa lahat po ng may magazine na B, mababasa niyo po sa magazine na ang sabi niya, ang trabaho mo na maipa-intercede, maibahagi sa mga tao ang kaligtasan, isang seryosong trabaho. Ibig sabihin, isang batas ito na dapat masunod mo, na maibahagi mo sa mga tao yung kaligtasan na ito. So, ito po yung mga experiences natin sa field. Kaya tayo po, magkaroon tayo ng isang kwento pa na, Lord, gamitin mo rin ako na magamit sa mga tao. Amen po. Kaya tawagan ko po si Pastora Lovely. Magandang hapon po. Ayun, meron po kaming experience na actually po nabentahan lang po siya sa fundraising. Si Jel at saka si Charles po nung time na yun. Kasi pag uwi po nila, sabi nila, may nasyaran po kaming tatay doon, naka-oxygen. Sabi ko, sige, puntahan natin, patanggapin natin. Bago po mag-summer camp yun. Tapos nung pinuntan po namin, pinatanggap namin, isip ko, okay na, napatanggap na natin, summer camp na. Tapos hanggang another batch na po ng worker. Tapos, nagkaroon po ako ng panaginip na merong tatay na naghihintay sa amin. Sabi nung tatay doon sa panaginip ko po, kayo na lang yung hinihintay ko bago ako mamatay. Tapos nung paggising ko, nakwento ko sa mga kasama ko, sino kaya yung tatay na yun? Hanapin natin. Tapos nung nag-solve ulit kami, nasyaran ulit si tatay. So nasabi nung mga kasama ko, kasi may time na mayroon dito sa isang bahay, may isang bahay, mag-share.
Sabi niya, may nasyaran po kaming tatay. Ano siya, naka-oxygen siya. Ay, baka siya yung yung nasyaran namin dati. Sige, puntahan natin ulit. Tapos nung pinuntahan po namin siya, nakakapaglakad pa siya eh. Sige, i-Bible study natin every Friday kasi nagkaroon ng burden yung mga kasama. Parang naawa sila kay tatay. Sige, puntahan natin. Every Friday po, nagba-Bible study na po kami sa kanila. Hanggang 3 Fridays lang po kami nakapag-Bible study sa kanya. Kada punta po namin, pahina siya ng pahina. Hanggang last Friday po ng Bible study namin sa kanya, hindi na po siya nakakapagsalita. Tapos nahihirapan na po siyang huminga. Tapos ang nag-share po kasi sa kanya si Arman kasi ito yung pumupunta po kami sa kanila. Excuse me po, lagi po siyang walang salawan. Yan, yung damit lang po niya yung tumatakip doon sa Hanggang sa po, hindi po namin siya talaga nakakwentuhan kasi nahihirapan po siyang magsalita. Pag tinatanong namin, Tay, kamusta po kayo? Umiiling-iling lang po siya kasi nahihirapan po siyang magsalita. Tapos, nung 3rd Friday, pagkatapos mo ng Bible study, parang kinabukasan, napanaginipan ko po ulit si tatay na pagtingin ko daw po sa bahay niya, may swimming pool, maraming tao, nagkakasaya sila. Tapos pagtingin ko, nasa na yung swimming pool? Bakit biglang naging hukay ito? Kaya nung pagising ko, sabi ko, puntahan natin si tatay. Tuesday pa lang po yun. Friday po yung Bible study. Sabi ko, puntahan natin si tatay. After po ng soul winning namin, sabi ko sa mga kasama ko, tara, puntahan natin si tatay. Ang layo po mula doon sa lugar na sinolwin namin, parang 1 kilometro po yung layo niya. Tinitignan ko yung mga kasama ko, kaya pa kaya nila kasi ang init, tas 1 kilometro yung layo. Tara, saglitin natin si tatay, puntahan natin. Tapos ang pagpunta po namin doon, pagtingin namin, may tarpaulin na ni tatay. Wala na si tatay. Siguro kung hinintay po namin yung Friday na schedule ng Bible study, wala na si tatay doon, nailibing na. Nung pagpunta po namin, nakausap namin yung family nila. Tapos nagpakilala po kami kasi laging si tatay lang yung naabutan namin. Ay kami po yung mga born again na bumibisita kay tatay. Sabi po ng asawa niya, ay kayo pala yung laging kinikwento ng asawa ko na bumibisita sa kanya, tapos pinagpipray siya. Masaya nga siya kasi lagi na siyang pinupuntahan. Tapos ang maganda po doon, nakapag-service po sa kanila, napatanggap din po yung pamilya ni tatay. Kaya po sa mga ganun, sabi ko sa mga kasama ko, pag nagpa-fundraising kayo, maghanap pa kayo ng mga ganong klaseng tao. Puntahan natin. Sa bawat isa po sa atin, maging sensitive po tayo sa ipapagawa ng Diyos. Dahil marami pa pong ipapahanap sa atin ang Panginoon na kagaya po ni tatay. So, yun lang po. Ayan. So, tingnan niyo po yung mga kwento. Sabi mo nga sa katabi mo, tatlong Friday lang yun, 3 Bible study lang yun. Tanungin mo nga, nakakailang Bible study na sa'yo? Ayan, hindi po, tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos. Dapat, pupunta sila next Friday, pang-4 na Friday ng Bible study. So, pang 1 month yun. Pero nung Tuesday, na naginip si Pastora Lovely Friday nun, tapos puntahan na natin nung Tuesday, wag na natin antayin yung Friday pa. At nakita nila doon, wala na si tatay, may lamay na. Amen po. At maganda po yung feedback ng pamilya na masaya laging hindi man makasalita dahil nga yung mga may sakit, in pain sila. Minsan ang hirap nilang makipagkwentuhan, ngumiti. Pero tingnan niyo po base doon sa pamilya, nakilala po itong mga kasama natin na sila yung nagtsatsaga. Napuntahan si tatay, ipag-pray, i-Bible study. At alam niyo po, nung namatay na si tatay, doon po sa lamay na yun, nagamit pa po tayo para naman makapagpatanggap din doon sa mga kamag-anak. Tingnan niyo po yung pagkilos ng Panginoon. May mga tao talaga tayong makikilala na itong mga tao pala na to, 3 Friday na lang ang inaantay na mataniman mo yan ng salita, maipakita mo ang pag-ibig ng Diyos, maipakilala mo si Jesus, 3 Biyernes lang. Mawawala na pala siya. Alam niyo po mga kapatid, sabihin nga natin, Lord, bigyan mo rin ako ng mga ganitong kwento. Magkaroon po tayo ng desire na
gamitin din tayo ng Panginoon sa mga ganitong pagkakataon. Na yung mga tao na yun, maabot din po natin sila. Amen po. Dahil hindi po natin alam na kung iisipin niyo po, may makakapagsabi ba na 3 biyernes na lang palang matitira kay tatay. Pero dahilan po, nandun yung mga lingkod ng Panginoon na nagiging sensitibo tayo na, Lord, saan mo ba kami dapat pagamitin? May encounter natin yung mga tao na to. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, ipapaabot sa atin sila ng Diyos para sila po ay mailapit sa Panginoon. Amen po. Sige po, tinatawagan ko po si Pastora Sheila. Magandang hapon po sa ating lahat. Marami na po tayong napakinggan na mga kwento ng last call. Ngayon, katulad nila, ako rin po ay may kwento na i-share po sa inyo sa hapon na ito. Ngayon, meron pong isang member na humingi ng prayer sa isang outreach po natin sa Tarlac. Ngayon po, itong bata na ito ay nasa hospital po ang kanyang lolo po. Ngayon, humingi siya ng prayer sa simbahan na puntahan yung lolo niya sa hospital. At ang nangyari po, dalawa kaming inutusan ni Pastora na puntahan ang tao na ito sa hospital. Ngayon, habang papunta po kami ng hospital, andun po yung yung mabigat yung pakiramdam na hindi ko mawari bakit andun yung pakiramdam ko na bakit ang bigat kasi ako po ay ayaw ko po na pumupunta ng hospital kasi andun po na nakikita mo yung sitwasyon ng mga tao na walang pag-asa, na walang Diyos, walang nakikipaglaban sa buhay. Nakikipaglaban para sa buhay nila. Nandun na nakakalungkot po yung ambience. Hindi ko po sinasabi dun sa kasama ko na gano'n yung pakiramdam ko at dumating kami sa hospital, hinanap namin yung tao. Hindi po namin siya kilala, pero sinabi po sa amin nung member na ito yung pangalan niya, ito yung room niya. At itong lola na ito ay nasa ICU. Ngayon po, kapag sa provincial kasi, kapag sinabing ICU, andun lang siya sa isang room na, kumbaga, konti lang yung pasyente. At ito yung mga critical na. At pagdating po namin doon, kayo po ba si ganito, ganyan? Kinausap po namin yung bantay. At ayun nga po, na siya nga po yung hinahanap namin. At nung andun po kami, habang sineshiran po ng kasama ko yung lolo, nakuha niya po ang attention ko yung isang tao na nandun sa kabila na bed. At habang nag-share siya, ngayon hindi ko po naman maiwan yung kasama ko na nag-share doon sa sadya naming tao. At habang nag-share siya, hindi ko talaga maiwasan na hindi tignan yung lalaki na nandoon. Bata pa siya. Nasa siguro mga early 50s yung lalaki. At ngayon po, nakita ko na pinapalitan po yung parang swero na nakalagay sa may ilong. Hinugot po yun. At gagawin mo nung nurse, papalitan. Ngayon po, nakita ko kung gaano po kahaba yung nalagay doon. Ngayon nung papalitan na siya, na hinihila pong ganyan, parang ako po yung nasasaktan. Ngayon, sabi ko, andun na, merong udyok sa'yo na bakit gustong-gusto kong lapitan na yung tao na yon para ipag-pray. Pero kaso nga po, nagpe-pray pa yung kasama ko doon sa sadya naming tao. Ngayon, hinintay ko na matapos yung kasama ko at sabi ko, parang gusto ko ipag-pray si tatay. Sabi ko sa kanya, sige, pag-pray mo. Medyo nagdalawang isip pa po ako kasi, mukhang masungit po yung bantay. Ngayon, ganun pa man, ang Lord po ay, kapag nagbigay ng utos, ay bibigyan kanya ng kakayahan na gawin iyon. So, lumapit kami, kinausap namin yung bantay. Sabi ko,
ate, pwede ba na may pag-pray namin si tatay? Ngayon, sabi niya, hindi naman kayo maririnig niyan. Kasi, alam nyo, tinanong namin kung anong nangyari kay tatay, siya po pala inatake. Inatake siya at ilang araw na siyang nakoma. So sabi niya, hindi kayo maririnig niyan. Kasi nakakoma yan, hindi nga yung nagre-response eh. Ayun po, dahilan sa andon na yung udyok sa'yo, nagawin ng bagay na ito. Ginawa ko, sige po, pag-pray lang po namin. So ginawa namin, nilapitan ko, binulungan ko si tatay. Tinawag ko po yung pangalan niya. Hindi ko na po maalala pangalan niya eh. Pero tinawag ko po yung pangalan niya. Kuya, tatay ganito, ako po si ganyan. Taga-church kami at gusto ka namin na ipag-pray. Ayan po sabi ko po. Ayun, then nagtuloy-tuloy po ako sa pagsasalita. Shinaran ko po siya, katulad dun sa John 3:16, syempre. At ang share mo sa kanya, Kuya, lapit tayo sa Panginoon. Tatay, lapit tayo sa Panginoon, tawag tayo sa Kanya. At nung prayer na po ng pagtanggap, pagpipray mo na siya, kalagitnaan po ng prayer of acceptance, itong tatay na po, makikita mo dun sa gilid ng mata niya, may nangingilid na luha. Makikita mo, nagre-response siya. Nag-response po yung tatay. Ayun po, pagkatapos po ng prayer of acceptance, makikita mo, kasi syempre koma yung tao eh. Makikita mo na pilit niya pong ginagalaw yung kamay niya. Pilit niyang inaangat. Yun po yung may swero, parang may swerong ganyan, something. At dahilan nga po na koma siya, alam niyo po, hindi niya po naangat yung kamay niya, pero yung isang daliri naangat niya. Parang siguro sabi niya, salamat. Parang gusto niyang hawakan yung kamay ko para magpasalamat siguro or tapikin, something ganyan. Pero alam niyo po, natuwa, parang nagulat po yung bantay na nalaman ko po, anak niya po siya, na nagulat siya na nagre-response kasi tumulo po yung luha. Kabilaan po, na nangilid po yung luha nung tatay na yon, na makikita mo na nag-response yung tao at tinanggap ang Panginoon sa buhay niya. Ayan. So in short po, na-sharean po yung tatay na yon at bumalik po kami kay Lolo na nasadya po talaga namin sa hospital na yon. At nagkwentuhan at maya-maya nagpaalam na rin po. Ngayon, eto po naparito si Jesus para bigyan tayo ng kaligtasan. Naparito si Jesus para bigyan tayo ng kagalingan. Amen po. Amen po. Naparito siya para baguhin yung story natin. Umuwi na kami at hindi pa po nakalabas agad si Lolo. After 1 week, dinalaw po namin siya. At naitanong na rin namin yung tatay na yon na naipag-pray. At sabi po nung isang tao po doon na nagbabantay, sabi niya, pagpasok po namin, hinanap ko po agad yung tatay na yon kasi wala na. So, naisip ko na lumabas na. At sa tingin niyo po, ano pong nangyari? Nakalabas si tatay. Nakibalita po kami sa tatay, sa tao na nandoon na isang bantay. Tinanong po namin, kuya, nasaan na po yung tao dito na nakahiga dito nung last time na pinag-pray namin? Sabi niya, si kuya, ganyan. Opo, siya po yun. Sabi po niya, si kuya ay namatay na. Nung araw na yon, nung pinag-pray nyo siya, pag-alis nyo namatay din. Gaano kahaba yung grace ng Diyos sa tao. Kasi nung nakilala namin si tatay, ilang araw nang nakoma. Ilang araw na siyang binigyan ng Diyos
na in-extend ng Diyos yung buhay niya para hintayin kami na makarating doon sa hospital na yon para mapag-pray siya. Ganon po ang Diyos kabuti sa tao. Na kahit ilang minuto na lang yung buhay mo, extend niya pa yan para lang maipadala niya yung taong gagamitin niya para maipag-pray, para maabot pa. Sabi nga po nila kanina, tayo yung last na gagamitin para maabot yung mga tao na yun. And kung magiging sensitibo tayo sa sinasabi ng Diyos po sa atin, malalaman natin na, ay, itong taong na to ay last call niya na pala. Ayun, kung hindi po tayo susunod, malamang yung tao na yun napahamak. Kasi alam nyo, ine-extend ng Diyos ang buhay ng tao para lang maabot sila. Amen po. Ayan, sa atin po, kapag nakaramdam na tayo ng joke na itong taong to, kailangan mong ipag-pray, kailangan mong sharan, gawin natin. Kasi, yun nga po yung trabaho po natin, ang tayo yung huling gagamitin para sa tao na yun. Pero, alam nyo, ako gusto ko kapag sa susunod na magpipray po ako ulit, gusto ko yung mabubuhay naman. Kasi alam nyo, last call nga, pero bakit doon po palagi sa namamatay na? Kasi gusto natin kapag pinag-pray natin, gagaling. Ano po? Pero kung doon tayo gagamitin sa last call talaga, doon po tayo. Amen po. At patuloy na gawin natin yung sinasabi ng Panginoon at nutos po sa atin. Ayun lang po at maraming salamat po sa Diyos po ang kapurihan. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, ikunin mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, ikunin mo. And po, sabi mo nga sa katabi mo, hindi talaga tayo dapat magkulang. Kasi ang pinag-uusapan po dito ay buhay. Mahalaga po ito at alam nating lahat yung kaligtasan na binigay ng Panginoon, buhay ang naging kapalit. So, seryosong bagay po ito. Kaya hindi tayo pwedeng magkulang na hindi tayo pwedeng mahiya-hiya kapag naramdaman natin na ang pagkilos ng Panginoon, ang udyok ng Diyos, sinasabi ng Panginoon, yung tao na nakasalubong mo lang, nakasama mo sa pila, somehow may guidance ang Diyos na siran mo, kausapin mo, ipakilala mo ako, sabi ng Panginoon, alisin po natin yung hiya natin kasi hindi po ito birong bagay, ito po ay buhay. At namatay si Jesus para sa mga taong ito. Ngayon, i-desire natin na gamitin tayo ng Panginoon para sa kaligtasan ng mga taong ito. Amen po? Hindi po tayo pwedeng magkulang sa mga ganito na tingnan niyo po yung kwento ni Pastora Sheila. Hindi naman nila yun purpose. May iba sila talaga na tao na dapat talagang bisitahin. Pero mabuti ang Diyos. Amen? Na may tao pa pala na isa doon na nangangailangan pa ng kaligtasan na mas mauuna pala tong tao na to na mas maaaring kaya rin sila dinala doon dahil may taong naghihintay ng kaligtasan doon. Ngayon kung nagkulang tayo, sayang. Yung buhay po na yun ay masasayang. Amen po? So, gamitin po natin, sabi mo nga sa katabi mo, para magkaroon naman ng silbi yung buhay mo, magkaroon tayo ng ganitong kwento. Na magamit tayo ng Panginoon sa kaligtasan ng iba. Amen po. Sige po, tinatawagan ko po si Noemi para sa susunod po na testimony natin. Ngayon po, isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Katulad din po nila, ako po may kukwento.
Sa lugar po ng Florida, ano po, di ba tayo po bago umayo, nagtatanong po tayo sa Lord. Ayun po, nagtatanong po kami sa Lord na, Lord, saan mo kami pwedeng dalhin? Lord, dalhin mo kami sa mga tao na last call na yung buhay. Ayun po, yung after po yung summer camp, dalawa po kami. Meron po kaming kinatok na bahay. At alam niyo po, nakakalungkot kasi ito po bahay na to, di po kami tinanggap. Ngayon, pinipilit po namin sila. At dahil po ako ay di po marunong magkapangpangan, sabi po na kasama ko, tara na, minura na tayo. Sabi ko, ay, minura na ba tayo? Alam niyo po, umalis kami sa tahanan na yun na sobrang lungkot po, na sobrang bigat kasi po, sa age ni nanay, hindi kami tinanggap. Pero alam niyo po, lumipas po ang at napalitan po yung kasama ko. At alam niyo po, sabi ko sa Lord, Lord, saan kami pwedeng umayo ulit? Po, alam niyo po, sinasabi ng Lord, mag-start kayo, saan kayo nag-start? Sabi ko, Lord, bakit namin uulitin doon? Hindi nga kami tinatanggap ng mga tao. Tinataboy nga kami. Malayo pa lang, nagtataguan na yung mga tao. Sabi ko po sa Panginoon, ngayon po, Sunday po yun, na-rebuke po ako ng Lord sa pamagitan ng pastora po natin, na si Pastor Harold po, na sabi niya, balikan nyo, sa kayo nag-start. Sabi ko, sige Lord, nag-start po kami, at alam niyo po, binalikan po namin kung saan kami nag-start. At sa grace po ng Lord, binalikan po namin yung matanda, yung bahay po na ayaw po kami tanggapin. Alam niyo po, kinatok po namin ulit yun, at sa grace po ng Lord, tumanggap po yung matanda. At alam niyo po, mga ilang ano lang po, nadapadaan po kami sa lugar ulit. Alam niyo po, si nanay, wala na po. At nakita po namin sa tarpaulin, siya po pala. Alam niyo po, bilang worker, bilang isang tao, minsan, bakit mo pa babalikan? Minura ka na nga, tao po. Binastos ka na. Pero alam niyo po, salamat sa Lord po kasi sa kabila ng makasalanan tayong mga tao, patuloy na gumagawa po ang Diyos ng way para abutin sila. Sa kabila ng makasalanan, sa kabila na ayaw nila tanggapin ang lingkod ng Diyos. Pero alam niyo po, ang si Lord, ang Lord pa rin po, ang umabot po. Praise the Lord po. At isa po, sa matanda naman po. Po, same lang po itong days na to, nanasyonaran po namin sila. Po, ito si tatay, nalaktawan na po namin yung bahay nila. Po, bago po kami umayo, nasa heart ko na po si tatay. Po, si tatay po, lagi po namin nakikita sa tapat po ng bahay nila, nagkakape po. Yung time po na yun, wala po siya. Sabi ko, gusto kayo si tatay. Ganyan po, hinanap po namin siya, katok-katok po kami sa bahay nila. Wala po siya. Ngayon po, bigla na po siya lumabas. Po, sabi po namin, nakilala po ko ni tatay. Para ayaw niyo po magpa-share kasi nga po, ito na lumang, kayo na lumang, mga taga-Rema, ganyan po. Po, alam niyo po, sinundan po namin si tatay sa bahay po nila. Hawak niyo po yung baso niya. Sige na tayo, ganyan po. Makikita kay tatay na galit po. Makikita kay tatay, ayaw niyo po, kulang na lang po, itaboy po kami. Pero ano niyo po, habang kinukulit po namin siya, ano po yung, di ko po alam bakit ganun pinararamdaman ko na sinasabi sa heart ko, mamamatay na yan. Mamamatay na yan. Alam niyo po, sabi ko sa kasama ko, share natin, pilitin natin. Alam niyo po, habang share po siya nakasama ko, nakabaka po ako sa prayer. Po, wala po kong ibang narinig ko di, mawawala na yan, mamatay na yan. Alam niyo po, napadaan po kami ulit sa lugar na yun para po mag-follow up. Alam niyo po, nakakalungkot po. Pagdaan po namin sa tahanan na yun, meron po kami nakitang tent. Wala pa po tarpaulin, may maupuan. Po, sabi ko sa kasama ko, 100% alam ko si tatay yan. Alam niyo po, pagbalik po namin sa church, at pagbalik po namin, yung nakita po namin, may tarpaulin na po. At si tatay na po yun.
Purihin po ang Panginoon kasi ikaw at ako ang hero ng mundo. Ikaw at ako ang kayang gamitin ng Panginoon. Ngayon, ikaw na nasa camp, ikaw na nasa online, tayo na pong gagamitin ng Diyos. Ngayon po sa atin, imagine po natin na ilang tao pa ba ang pupunta sa lugar ng impyerno. Ngayon po sa lugar ng impyerno, binibigyan ng Diyos yung mga tao bago pumunta doon. At ikaw at ako po ang makakapagbahagi sa kanila. At glory to God po sa mga tao sa lugar po ng Florida. Kasi ano niyo po, kahit gano'n po yung mga tao, tinataboy po kami, pero inabot pa rin po sila ng Panginoon. Yun lamang po. Ayan po, napakinggan po natin yung kwento po ni Noemi. Maganda po yung share niya, no? Wala nang dahilan na bumalik. Wala nang reason para balikan pa yun. Asan na ba si Noemi? Minura sila kaso di niya nga naintindihan kaya di masyado masakit. Kasi nga kapangpangan. Pero wala nang dahilan na bumalik. Pero alam niyo po yung pangungusap ng Diyos sa kanila, balikan nyo kung saan kayo nagsimula. Sa atin pong mga worker, di ba, minsan tayo ayaw nating balikan kasi nanggaling na tayo doon. Pero wag tayong pumayag na manguna sa atin ba yung parang, tinaboy na kami dyan, minura kami dyan. Pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon, balikan mo kung saan ka nagsimula. Balikan mo kung saan ka nagsimula. At dun po, nung time na yon, sabi po kanina ni Noemi, yung nanay na sobrang tigas, ayaw tumanggap this time. Sumunod sila sa Panginoon, bumalik, tumanggap na. Hindi na nagmura, tumanggap na. Alam niyo po, mas alam ng Diyos kung paano pong gagawin dun sa mga tao. At nakaka-bless po, tingnan niyo po, di ba, paano mo malalaman na kapag yung tao minsan patay na o may lamay, unang-una yung tarpulin. Pero wag lahat kasi yung iba nagpapatarpulin dahil nagkang-congratulation. So tingnan nyo muna. Ngayon, nakita nila na yung nanay pala na yun, na ayaw nilang balikan, ayaw na nila ulit puntahan. Bakit? Masungit po eh. Amen po. Pero, this time nung binalikan nila, sumunod sila sa Panginoon, tumanggap na yung nanay, naging mabait na, nandun na yung surrender na siya eh. Alam niyo po, pagdaan ulit nila, wala na. Pangalawa, ganda po nung sinare niya rin, sabi niya, inahabol niya yung tatay. Galit na galit. Hindi ko alam kung paanong galit ng tatay sa kanila kasi inahabol may baso. Magkakape na lang sana ng payapa, ginugulo pa ng tagarema. Pero alam niyo po, narinig niyo po yung sinabi ni Noemi. Somehow, alam niya sa puso niya na mamamatay na to. Kaya ang kulit, kinulit nila ng kunilit. Alam niyo po, wag nating palampasin yung pagkakataon na yun. Minsan talagang makakarinig tayo ng pangit na salita. Pero kapatid, hindi naman natin binibigay yung sarili natin eh. Binibigay natin si Jesus. Hindi naman yung sarili mo yung pinapakilala mo. Kaya kahit galit na galit yung tatay, sige, sinundan niya hanggang kusina, ewan ko, hanggang likod ng bahay, hanggang masira, napilit po yung tatay. Yun pala, yung tatay na yun. Narinig niyo po, kasi ako, naano yung tenga ko, sabi niya, ang galing, di ba? Hindi pwede, dapat alam natin, na sabi niya, somehow alam niya na kapag yung tatay na yun na nakita niya, mawawala na to. Kaya hindi niya na-mention kung ilang araw, pero nung pagdaan ulit nila dun sa street na yun, nakita niya, actually kakwentuhan ko siya, sabi niya, magpa-follow up ba kayo nun, di ba? Saan si Noemi? Magpa-follow up sila umaga, nakita niya may tolda, may mga monoblock. So, hindi mo masasabing patay na yun agad kasi walang tarpaulin, walang pailaw, basta may tolda, may monoblock. Ngayon po, nung pagbalik nila, nakita nila may tarpaulin na. Si tatay na. So, mararamdaman natin na itong mga tao na to na ma-encounter natin, itong mga tao na to, sasabihin sa atin ng Diyos yan, last call na yan. Huwag mo nang ipagdamot ang kaligtasan dyan. Amen po? At minsan may mga dahilan na hindi na tayo dapat bumalik doon kasi nasaktan na tayo ng salita, tinaboy na tayo. Pero kung paiirali natin yung ganun, hindi natin maibibigay sa kanila si Kristo. Kasi
Sabi nga ng Biblia, yung nabubuhay pa sa sarili niya, yung naghahabol ng buhay, ang mawawalan. Pero kung yung sarili mo, ang tingin mo ay patay na, at si Kristo na ang nabubuhay sa'yo, yung mga salita na yun, maaaring masakit, pangit yung salita, pero ibabalik mo sa kanila si Kristo. Amen po. At ang isang maganda po doon, hindi nabigo eh. Naibigay mo sa kanila si Jesus bago sila nawala sa mundong ito. Amen po. So, sige po, tinatawagan ko po si Pastora Joy. Sa akin, O Diyos, di kita magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, ikutin mo. Ayan, magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. So ayan po, marami na po tayong narinig na testimony, kwento ng mga kasamahan po natin na tayo po dito sa Rema ay ginagamit ng Diyos na last call sa mga tao. So kami din, may sa lugar po ng Kamarin, meron din po kaming na-encounter na last call. O yung huling, yung habag ng Diyos. O yung pagpaparamdam ng Diyos ng pagmamahal niya sa isang kaluluwa. Yan, meron po kaming, kasi tayo di ba po ay nagsosoul winning. Na tayo ay nagbabahay-bahay. At marami tayong nai-encounter na iba't ibang tao. May iba, no, sa mga narinig natin. Yung iba, tinatanggihan tayo. Yung iba, sinusungitan. Yung iba pa nga, minumura. Yung iba pa nga, minsan gustong manakit. Pero ang trabaho po kasi natin, no, ilapit sila sa Panginoon at iparamdam sa kanila, no, na sila ay mahal ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, sa mga tao na kagaya po nila, lalo na yung mga taong nagsusungit, madalas kasi sa mga ganyan, hindi nila na-feel yung love. Sa madalas sa mga taong tinataboy nila yung ibang tao, no, kasi hindi nila nararamdaman yung pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa kanila. Yun po yung mga tao na mas lalo nating lapitan, no, at iparamdam sa kanila kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Yan, meron po kaming isang tatay na soul win, na actually, nakasama pa po namin siya, nagsisimba po siya, nakapagsimba pa siya ng mga siguro 3 times. At siya po ay medyo may edad na, hirap na po siyang makalakad, pero inaakay namin siya para makarating sa church. Nakaka-bless nga po kasi yung isang pinaka-nagtyaga po talaga doon para yung tatay na yun ay maka-attend, makapagsimba every Sunday. Yung kasamahan ko pong nanay na. Talagang sinatsaga niya po, dinadala sa church, tinatricycle, inaakay, para lang makapagsimba. Alam niyo po, yung tatay na yon, yung background niya sa family niya, talagang pinabayaan na siya, no, ng mga anak niya. Kasama niya sa loob ng bahay po nila yung mga anak niya at yung mismong asawa niya. Pero based po sa kwento ng tatay, kasi may edad na po siya, hindi niyo po nararamdaman yung pagmamahal. At kapag nakakakwentuhan niyo po yung mga gantong tao,
always po silang thankful. No, palagi silang nagpapasalamat kasi through us, nararamdaman nila yung pagmamahal ng Panginoon. Alam niyo po, nakasama namin siya 3 Sundays. December po kasi yun. Tapos nung nag-January, medyo yung training, hindi ako nakakasama kapag binibisita po yun. Lagi pong pinupuntahan nung isang nanay po namin nakasama dun sa Kamarin. Ngayon, one time sabi po sa akin, kasi biglang hindi na po siya nakakalakad. Kasi may edad na nga po. Niyayaya po ko nung nanay po nating kasamahan dun sa Kamarin na dalawin. Ngayon, alam niyo po nung time na yon, sobrang sama ng pakiramdam ko, sa totoo lang po. Na parang yung feeling ko, parang ayoko pong puntahan. Sabi ko, baka pwedeng bukas na lang. Kasi medyo masama po yung pakiramdam. Pero may something po dun sa loob mo na nagsasabi, ang strong po ng pakiramdam na puntahan na. And alam niyo po, wala po talaga sa bala. Hindi siya kasama sa schedule na pupuntahan. Kasi sabi ko, bukas na lang siguro sa mga susunod na araw kasi nandyan lang naman yan eh. Kasi uma-attend naman po, nakaka-attend naman siya. Pero alam niyo po, nung time po na yan, yung pakiramdam sa loob, na nagsasabing dalawin na. Kaya po nung time na yan, pumunta po kami nung si nanay, dinalaw po namin yung tatay na nasyaran sa soul winning. Nung nakita ko po yung kalagayan niya, sobra po siyang nakakaawa. Yes, kasama niya nga yung buong pamilya niya, yung mga anak niya, yung mismong asawa niya. Pero yung tatay po na yun, nakahiga siya mismo sa yung pagpasok ng pintuan ng bahay. Pinabayaan na lang po siya. Nakahiga na lang siya doon at nangangamoy na po yung ihi niya doon sa mismong katawan niya. Kaya nag-decide po kami, nag-usap po kami ng mga kasama ko na kasi nakakaawa nga po yung sitwasyon ng tatay. Pupuntahan po namin siya araw-araw kasi hindi na po siya nakakakain ng yung siya mismo. Kailangan na po siyang subuan. Kaya ang ginawa po noon, binilhan po siya ng gatas, ng mga biskwit. At nag-decide po kami na magsasalitan po kami everyday, morning, tanghalian at dinner. Yung tiyaga kasi andun yung mararamdaman mo talaga yung habag, plus mararamdaman mo yung pakiramdam na parang mawawala na. Alam niyo po, nung nag-decide kami, pinakain po namin nung araw na yon, nung dinalaw po namin. Kahit nandun po yung mga anak niya, para pong walang, alam niyo po, hindi niyo po mararamdaman yung pagmamahal, hindi niyo po mararamdaman yung pagmamalasakit. Kaya nung time po na yan, nung binilhan po namin si tatay ng supply niya na pagkain, at po kami ng schedule na magsasalitan po kami. So, pinag-pray, kinausap ko po si tatay, binubulungan ko siya kasi syempre mararamdaman mo yung walang care. Kapag ganun yung feeling mo, parang may sama ka ng loob diba? Parang makakaramdam ka ng sama ng loob. Kaya nung time na yan, binubulungan ko si tatay na mahal siya ng Lord at kailangan niyang magpatawad. Alam niyo po, nung una hindi siya nagre-response. Pero nung time na sinasabi namin na sobra po kayong mahal ng Panginoon, nandito po kami para iparamdam ng Lord kung gaano po kayo kahalaga sa Kanya. Alam niyo po, makikita niyo yung luha sa mata. At nung ginaid po ulit namin siya sa prayer, tumutulo po yung luha sa mata niya at may ugong. Kahit hindi siya yung bumibigkas, maririnig mo yung ugong na sumusunod siya sa prayer. Ngayon, sabi po namin, babalikan po namin siya, napupuntahan namin siya palagi. Inayos po namin yung pwesto niya kasi nakakahabag nga po yung itsura niya po doon sa may pintuan. At ayun po, nag-schedule na po kami, nababalikan po namin kinabukasan. Nung kinabukasan po ng umaga, pinuntahan po nila nanay para pakainin po ng lugaw. May dala-dala na po silang lugaw
para pakainin si tatay. Pagpunta po nila doon kinabukasan, after po namin si tatay pag-pray, kinausap, at pinaalam sa kanya kung gaano siya kahalaga at kung gaano siya kamahal ng Panginoon. Kinabukasan po, yung tatay po na yun, wala na po siya. Pagpunta po doon nila nanay, may message po ako ni nanay, Pastora, wala na po si tatay. Yan, alam niyo po, yung pakiramdam ko, sabi ko, buti na lang pala. Buti na lang pala pumunta. Buti na lang nakausap. Buti na lang na-remind, napaalalahanan na sobra siyang mahal ng Panginoon at sobra siyang mahalaga sa Diyos. Yun, alam niyo po, maraming beses na po akong naka-encounter ng mga ganyang cases. Every time na naririnig nila kung gaano sila kamahal ng Panginoon, gaano sila kahalaga sa Diyos. At alam ko for sure nararamdaman po nila 'yon. Kung hindi kinabukasan, ilang araw lang po, yung mga tao pong ito ay wala na. So napakahalaga po na maging responsible po tayo. Kagaya nga po ng pinag-aaralan po natin sa magazine, tayo po yung ang Diyos ang naglalagay sa atin ng mga bagay na kailangan nating gawin. At napakahalaga po na dapat tayo po ay maging responsible na gawin yung tungkulin natin bilang ikaw na nandito ngayon at naririnig mo tong mga kwento na to. Ang bawat isa po sa atin ay pinagkatiwalaan ng Diyos dahil ang isang kaluluwa, bawat kaluluwa po ay mahalaga sa Panginoon. Tayo po ay tinawag ng Diyos na abutin yung mga kaluluwa. Prayer natin palagi, Lord, dalhin mo kami sa mga taong higit na nangangailangan ng kaligtasan. Lagi natin prayer yun at dun nga po tayo dinadala ng Diyos. Maging responsible lang tayo. Tayo kasi ang instrumento ng Panginoon para sa mga tao po na yan. Mahalaga sa Diyos ang bawat kaluluwa, pero kung hindi tayo magpapagamit, baka yung mga tao po na yan ay maaring mapahamak at pananagutan po natin yan sa Panginoon. Yun po. Sige po, tinatawagan po namin si Pastor Maya. Magandang hapon po. Tulad po nung mga pastor po na nag-share, gusto ko rin po i-share sa inyo yung experience po namin during habang po kami ay nagwa-worker o naglilingkod po sa Panginoon. Ako po ay worker po ngayon ng Candelaria. Siyempre, pag worker ka, nandun na laging yung soul winning, yung follow-up. Diba po. Nung time po nung araw po na yon, kami po ay magpa-follow up. Pinuntahan po namin yung mga nasyaran po namin mula Tuesday hanggang Friday para i-remind po sila sa service po sa Sunday. At nung time po na pauwi na po kami, galing follow-up, nandun na po kami sa church. Meron pong pumunta po na miyembro po doon at sinabihan po kami na pwede niyo po kayang sharean yung lola ko. Umuwi po kasi siya dito ngayon. Take note po, yung lola po niya na yun na umuwi, yun po ay galing po sa Linang. Yan, meron po ba dito mga taga-Linang? Yan, pag sinabi pong Linang, yun po ay sa bundok o sa probinsya po talaga. Na bihira yung mga tao po ay, o yung mga sasakyan ay naupunta po doon. Ngayon, itong matanda daw po na to, yung lola niya ay bumaba lang sa city o doon sa Lucena para kumustahin yung mga apo niya. Dahil po ito po ay 76 years old na po. Bedridden na rin po siya, nakahiga na lang siya, hindi na siya nakakatayo, pero nakakapagsalita pa rin naman po siya. Ngayon, nung time po na yun, pumunta kami doon sa lugar na yon, doon po sa bahay po nila. Actually, malapit lang naman po yung pagitan. 2 bahay lang po yung pagitan. Pagpunta po namin doon, nakita po namin yung matanda at yung lola po niya na nakahiga po doon. At ano po siya, masayahing nanay o masayahing tao. Lagi siya nakangiti. Ngayon, sabi ko po, okay lang po ba na sharean po namin kayo?
Sabi niya, ano bang i-share mo? Kasi wala akong pera dito. Yan. Sabi ko, okay lang po ba i-share po namin sa iyo ang pag-ibig po ng Panginoon? At habang sinasharan po namin siya, nakangiti lang siya. At pinapakinggan niya yung mga sinasabi po namin. Ngayon, habang patapos na po kami, sabi ko po sa kanya, Nay, sa edad niyo pong yan, glory to God po, dahil hanggang ngayon ay nakikita ko po na malakas po kayo. At praise the Lord po. At nung sabi ko po sa kanya, lagi niyo po tatandaan, ay mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kasi lagi naman po natin sinasabi po yan sa mga nasasyaran po natin, dahil po na ang pag-ibig ng Diyos ay pantay-pantay sa lahat ng mga taong lumalapit po sa Kanya. At sabi ko po sa Kanya, sino man lumapit sa Kanya ay kailanman ay hindi niya itataboy. Kaya sabi ko, siguro yung way ng Lord para mailapit ka niya. Ngayon, napangiti siya. Nung sinabi ko po na always natatandaan na mahal po kayo ng Panginoon. Sabi niya, alam mo ba, sa 70 plus years ng buhay ko, ngayon lang may nagsabi sa akin ng ganyan. Ngayon lang daw may nagsabi sa kanya ng mahal siya ng Diyos. Sabi ko, saan po ba kayo nakatira? Parang wala po ba nagpupunta doon sa inyo? Sabi niya, wala. At nung time po na palis na po kami, binibigyan niya ako ng 50. Nagpapakuha siya dahil hindi po kami humihingi ng bayad. At nakangiti po siya na nagpapasalamat dahil sabi niya doon, salamat dahil naipakilala niyo sa akin ng Panginoon at nalaman ko na mahal pala ako ng Diyos. Kasi edad kong to, sabi niya doon na ang buhay niya ay parang routine na lang. Gigising siya sa umaga, paulit-ulit na lang. At noong time po na nandun na siya palis na po kami, alam ko po sa sarili ko na yung tinanay po ay tumanggap sa Panginoon at masaya po siya na tinanggap ang Panginoon. Ngayon, nasa church na po kami noon, nag-aayos na po kami para sa prayer kasi may practice na po. Maya-maya, dumating po yung apo nung nanay na nasyaran po namin na nagmamadali. Sinabi po ni nanay, nung apo niya na wala na daw po yung lola niya. Ngayon, nagulat po kasi nga, sabi ko, kakashare ko lang sa kanya kanina. Ngayon, nandito ka na agad. Hindi pa nga kami nawawala ng ilang minuto. Nandito ka na, sabihin mo, wala na yung lola mo. Ngayon, pinuntahan ko po doon at nakita ko nga po yung mga kamag-anak ay nagkakagulo na po. Alam niyo po, habang tinitingnan ko yun, isa lang po yung na-realize ko na ang Diyos yung gagawa ng paraan para mailapit yung tao na yun. Nakadepende sa iyo kung tutugon ka doon sa way ng Diyos. Ang Diyos yung gumawa ng paraan kasi mula sa malayong lugar, dinala niya po doon mismo sa katabi ng church si nanay para lang mabahagian po ng salita ng Diyos. At glory to God po dahil andun na, sabi nga po lagi ng mga pastor natin, maging sensitibo ka doon sa kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Kasi hindi mo magagawa yung pinapagawa sa iyo ng Diyos kung hindi mo alam kung ano yung purpose mo habang naglilingkod ka. Glory to God po dahil alam niyo po, sa kabila ng bagay na yun, nagkagulo po sila kasi nga, syempre, sabi, pumasya lang dyan yung matanda, nagkaganyan na. Diba? Kasi galit na galit po yung mga kamag-anakan nila doon sa Linang na bakit nagkaganyan na nangyari ang kay nanay pumasya lang. At wala naman ibang sakit yan kasi naka-bedridden lang po siya. Pero malakas siya. Pero alam niyo po, sabi ko nga po, ang way ng Diyos ay hindi natin kaparaanan. Ang kaparaanan ng Diyos ay ilapit yung taong yun doon sa mga lingkod niya para hanggang sa huli, may balita doon sa tao na yun, yung pag-ibig po ng Diyos. Sabi nga diba po nung team natin, are you ready? Sabi niya, magiging ready ka lang kapag ikaw magiging ready lang po tayo kung magagawa natin yung part natin doon sa tao na yun. At sila po yung ihahanda natin sa paglapit po nila sa Panginoon. Alam niyo po, nakakalungkot kasi nga, ilang minuto pa lang, nandun na, nakita mo siya nakangiti, masaya siya, pero mabalitaan mo na wala na siya. At after po, alam niyo po, nandun yung sa heart ko na glory to God dahil hindi natin alam na ilang minuto lang pala, mawawala na pala siya. At nandun na, ang Diyos mismo yung gumawa ng paraan para hanggang dulo, si nanay po ay makilala pa rin po ang Panginoon. At sa bawat isa po sa atin na maging willing tayo na sumunod at maging willing po tayo sa kung ano yung ipapagawa po ng Panginoon sa atin. At yun lang po, maraming salamat po.
Ayan, so narinig po natin yung mga testimonies po ng mga kasamaan natin. Sabi mo nga sa katabi mo, minuto lang. Nagtatanong yung mga kamag-anak kung bakit malakas naman nung bago bumaba ng Linang, bundok po yun. Pero ang kaparaanan ng Diyos, hindi natin alam na yung oras pala na yun, mawawala na si nanay. Mga kapatid, ulitin ko po, hindi tayo pwedeng magkulang. Sana maging handa tayo, yung buhay natin laging available kapag may ganun. Kasi minuto lang, imagine niyo po yung hakbang lang nila pabalik sa church. From dun sa bahay ni nanay, lumakad pabalik sa church. Nung pagdating sa church, minuto lang yan. Wala na si nanay. May kita mo masaya, pero last call na pala niya. Amen po. So, maging parte po tayo ng ganitong ministry na Panginoon, kagaya po ng sinabi ko kanina, magkaroon tayo ng desire na, Lord, bigyan mo ako ng ganitong testimony, na magamit mo rin ako, na sa mga huling buhay ng tao, bigyan mo ako ng kwento na ako yung ginamit mo. Amen po. Tayo tayong lahat. Sige po, magbalik tayo ng papuri sa Panginoon. Naglilingkod ako, O Diyos, kay Panginoon, gamitin mo kami sa ganitong mga testimony, O Diyos. Gamitin mo ang mga buhay namin, O Diyos, para makapagbahagi ng kaligtasan sa mga tao. Lord, hayaan mo na bawat isa sa amin, narinig namin ang mga kwento na ito. Lagyan mo kami ng desire na magamit mo kami sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Sa mga taong huli na ang buhay dito sa mundo, Panginoon, dalhin mo kami sa kanila. At hayaan mong maipakilala namin ang pag-ibig mo, maiparamdam namin ang pagmamahal mo sa mga taong ito. Na kung hindi man nila naramdaman ang sarap ng buhay sa mahabang panahon, hayaan mo, O Diyos, sa mga nalalabing pagkakataon ng buhay nila, maipakita namin ang pag-ibig mo sa kanila, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, sa ganitong mga kwento. Salamat, O Diyos, itinataas po namin sa inyo ang lahat sa pangalan ni Jesus.